Isang araw, tinanong ng isang batang babae ang kanyang lolo. "Lolo, ano pong maituturo ninyo sa akin na magiging mahalaga sa buhay ko?" Matagal na nag-isip ang matanda bago siya sumagot. "Sa tingin ko, may isa akong napakahalagang aral sa buhay na maibabahagi sa iyo. Pero bago yan, may ipapagawa muna ako sa iyo. Isang bagay na makakatawag ng pansin ng buong kapitbahayan." "Malaking bagay po ba yon?" tanong ng bata na may ngiti sa mukha. "Tulad ng ano, lolo?" Sandaling tumigil ang matanda, saka siya sumipol. "Gusto kong ikutin mo ang ating paligid at sabihin sa lahat ng kapitbahay na nakakita ako ng kayamanan. At ako na ang magiging pinakamayamang tao sa buong baryo." Ginawa ng batang babae ang inutos kahit hindi pa niya gaanong nauunawaan ang dahilan nito. Pagbalik niya, maghapon silang naghintay ng kanyang lolo hanggang gabi na. Ngunit ni isa sa kanilang mga kapitbahay ay hindi dumalaw upang batiin o makisaya sa kanila. Kinabukasan, muling nagsalita ang matanda. "Ngayon gusto kong balikan mo ulit ang mga kapitbahay at sabihin mong kagabi ay nanakawan kami, ninakaw ang kayamanan at nawala ang lahat. Sabihin mong wala na sa aking natira." Muli sumunod ang bata. Pero hindi pa nagtatagal, nagulat siya sa dami ng tao na nagpuntahan sa kanilang bahay, nagkukumpol-kumpol, nag-uusyoso, nagtatanong. "Lolo," tanong ng bata, "bakit po kahapon walang pumunta pero ngayon ang dami nila?" Ngumiti ang matanda at mahinahong sumagot. "Kapag ang naririnig ng tao ay magandang balita tungkol sa iyo, kadalasan ay mananahimik sila, magwawalang kibo at mag-a-acting na parang wala silang alam. Pero kapag masamang balita ang kumalat, mabilis pa sa apoy ang pagkalat nito at pupunta sila para alamin kung totoo nga. Mas madali sa tao ang makisaya sa kapahamakan mo kaysa makisaya sa tagumpay mo." Yumakap ang matanda sa kanyang apo, muling ngumiti at nagpatuloy. "Ito ang tunay na leksyon sa buhay na gusto kong ituro sa iyo. Ang isa sa pinakamalalaking kasinungalingan na madalas nating marinig mula sa mga tao ay ang pagsasabing, masaya sila para sa tagumpay mo. Ang totoo, karamihan sa kanila kahit pa malalapit mong kaibigan o kapitbahay ay hindi gusto na nauungusan mo sila. Kapag nararamdaman nilang mas umaangat ka kaysa sa kanila, nagiging banta ka. Hindi nila ito laging pinapakita, pero sa loob-loob nila may selos at inggit. Gusto rin nilang mapasaka nila ang buhay na meron ka. Pero anak, mahalaga ring tandaan hindi mo kontrolado ang galaw ng ibang tao o ang opinyon nila sa'yo. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mo. Kaya imbes na ubusin ang oras mo sa pag-aalala kung ano ang iniisip nila, ituon mo ang panahon mo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Itigil mo ang pagtangkang baguhin sila. Itigil mo ang pag-aalala sa ginagawa nila. Ituon mo ang sarili mo sa mga pangarap mo. Sundin mo ang tibok ng puso mo.